I'd like to talk. Gusto kong talakayin ang isang karaniwang ekspresyon sa Biblia, ang ekspresyong kasama mo ako. Maraming pagkakataon na sinabi ito ng Diyos na Jehova. Sinabi rin ni Jesus ang katulad na pananalita sa isa o higit pa sa mga alagad niya. At siyempre pa, marami pang pagkakataon na ginamit ang katulad o kahawig ng pananalitang ito. Ang pagsilang ng sanggol ang isa sa pinakamasasayang pangyayari sa buhay ng tao. Habang lumalaki ang mga bata, may mga pangyayaring pwedeng magdulot ng takot o nerbiyos sa kanila. Kaya paminsan-minsan, kailangang sabihin ng magulang sa anak niya, "Huwag kang matakot, kasama mo ako." Mahal ni Jehova ang mga lingkod niya na parang mga anak niya. Sa Juan, Kabanata 13, Talata 1, gayon din ang nadarama ni Jesus sa mga alagad niya. Sabi rito, dahil mahal niya ang mga sariling kanya na nasa mundo, patuloy niya silang inibig hanggang sa wakas. Kaya kapag natatakot tayo, napapaharap sa mga pagsubok o nababalisa, sinasabi ng ating Ama sa langit at ng anak niya si Jesus, "Kasama mo ako." Isipin ang taong matuwid na si Noe. Sinasabi ng Henesis 6:9 na si Noe ay lumakad na kasama ng tunay na Diyos. Tiyak na si Jehova ay kasama ni Noe. Iniligtas siya ni Jehova at ang pamilya niya sa baha. Pagkatapos, pinatunayan pa ni Jehova na kasama siya ni Noe. Sa Henesis Kabanata 9, sinabi ni Jehova, "Nakikipagtipan ako sa inyo. Hindi na muling malilipol ang lahat ng tao at hayop sa pamamagitan ng baha." Pwede ang ipasya ni Jehova at ipangako sa kanyang sarili na hindi na niya yan gagawing muli. Pero sinabi at tiniyak niya yan kay Noe at sa mga anak nito sa pamamagitan ng tipang bahaghari na kasama nila siya. Gamit ang katulad na ekspresyon, sinabi ni Jehova na siya ay kasama rin nina Abraham, Isaac, Jacob, Jose, Moises, Josue at Gideon. Napasaya nilang lahat si Jehova, kaya binigyan sila ni Jehova ng katiyakan na kasama nila siya. Kumusta naman sa isang grupo ng mga tao? Gayon din ba ang nadarama ng Diyos na Jehova sa malaking grupo ng mga lingkod niya? Pakisuyong sundan niyo ko sa pagbasa ng Exodo 6:6-7. Ang buong bansa ng Israel ay dumaranas ng matinding pagsubok at pagpapahirap bilang mga alipin sa Ehipto. Pansinin ang katiyakang binigay ni Jehova sa napakaraming tao. Sabi sa talata 6-7, "Kaya sabihin mo sa mga Israelita, ako si Jehova, at palalayain ko kayo mula sa persahang pagpapatrabaho ng mga Ehipsyo, at ililigtas ko kayo mula sa pang-aalipin nila, at babawiin ko kayo sa pamamagitan ng makapangyarihang bisig at mabibigat na hatol. Ituturing ko kayo bilang aking bayan, at ako ang magiging Diyos ninyo. At tiyak na malalaman ninyo na ako ang Diyos ninyong si Jehova na nagpapalaya sa inyo mula sa persahang pagpapatrabaho ng Ehipto." Kung susunod ang malaking grupong iyon ng mga tao sa kanyang pag-akay, sinabi niya na ituturing niya silang bayan niya at siya ang magiging Diyos nila. Ano ang ibig niyang sabihin? Tinitiyak niya sa kanila, "Ako ay sa inyo." At iyon nga ang nangyari. Sa loob ng 40 taon sa ilang, kasama nila si Jehova. Pinakain niya sila, pinaglaanan sila ng tubig, hindi na luma ang kanilang damit at sandalyas. Iningatan sila mula sa makamandag na mga ahas at iba pa. Nang maglaon, pagpasok nila sa lupang pangako, pinrotektahan niya sila sa kanilang mga kalaban. Nangako si Jehova na makakasama siya ng mga hari ng Israel at susuportahan niya sila hanggat sinusunod nila ang kanyang mga utos at patnubay. Sinabi kay Haring Solomon, "Sumasa iyo ang Diyos na Jehova, hindi kanya pababayaan o iiwan." Sinabi kay Haring Asa, "Si Jehova ay sumasa inyo hanggat kayo
ay nananatili sa panig niya. Nang mapaharap sa napakalaking hukbo ng kaaway, sinabihan si Haring Jehoshaphat, "Harapin ninyo sila bukas at si Jehovah ay isa sa inyo." Pinatunayan din ni Jehovah na siya ay kasama ng maraming propeta na isinugo niya sa kanyang pangalan. Halimbawa, si Jeremias. Isipin mo kung ikaw ang binigyan ng atas na ibinigay kay Jeremias. Ipagpalagay na inutusan kang ihatid ang matinding hatol laban sa masasamang hari, tiwaling mga saserdote at mga huwad na propeta. Ano ang madarama mo? Hindi ka kwalipikado? O pakiramdam mo gaya ka ng isang bata na hinahamon ang isang grupo ng mga siga? Pansinin ang nadama ni Jeremias habang sinasabi niya ang nasa Jeremias, Kabanata 1, talata 6. Pero sinabi ko, "O kataas-taasang Panginoong Jehovah, hindi ako marunong magsalita dahil bata pa ako." Ano ang sagot ni Jehovah para patibayin siya? Jeremias 1, 8 at 9. "Huwag kang matakot sa kanila, dahil kasama mo ako at ililigtas kita," ang sabi ni Jehovah. Pagkatapos, iniunat ni Jehovah ang kamay niya at hinipo ang bibig ko. At sinabi ni Jehovah sa akin, "Inilagay ko ang mga salita ko sa bibig mo." Kung inilagay ni Jehovah sa bibig mo ang mga salitang sasabihin mo, matatakot ka pa rin ba na parang bata? Hindi naman natin iniisip na Superman si Jeremias. Tao rin siyang gaya natin. Kapansin-pansin, kahit na si Jeremias ay nabuhay sa ibang panahon at lugar, naranasan din niya ang mga nararanasan natin. Nakakausap natin ang iba't ibang uri ng tao araw-araw sa trabaho at sa paaralan. Ang ilan sa kanila ay nakakanerbiyos kausap. At gaya ni Jeremias, inatasan tayo ni Jehovah na mangaral sa mga di natin kakilala. Ibinabahagi natin ang mabuting balita ng kaharian. Ang ilang tao ay interesado, ang iba naman ay hindi. Kung minsan, may nakakausap tayo na galit at pinagbabantaan pa tayo. Kapag nangyari yan, alalahanin si Jeremias. Kahit na mahihiyain siya nung una, lakas loob niyang hinarap ang sumasalansang sa mensahe niya. Ano ang nakatulong sa kanya? Binigyan siya ng katiyakan ni Jehovah at pinatibay, "Kasama mo ako." Sinabi niya, "Inilagay ko ang mga salita ko sa bibig mo." Ginagawa rin ba yan ni Jehovah sa atin? Oo. Tinulungan ni Jehovah si Jeremias at ang iba pang tapat na mga lingkod na nababasa natin sa Hebreong kasulatan. Kasama si Jehovah ng mga Kristiyano noon at kasama rin siya ng mga tunay na Kristiyano ngayon. Basahin natin ang Juan Kabanata 8. Isipin niyo si Jesus. Totoo, perpektong tao siya. Pero iniwan ba siya ni Jehovah? Sa Juan 8:16, ano ang sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang sarili? "Kahit na humatol ako, ang paghatol ko ay ayon sa katotohanan, dahil hindi ako nag-iisa, kundi kasama ko ang Ama na nagsugo sa akin." Isiping may nakausap tayo sa ministeryo na nakakanerbiyos. Kahit na wala kang kasamang kapwa Kristiyano ng panahong iyon, talaga bang nag-iisa ka? Alam na alam ni Jesus na sa pinakamahirap at nakaka-stress na panahon sa buhay niya bilang tao, iiwan siya ng mga alagad niya. Pero talaga bang nag-iisa siya? Basahin natin ang nakaulat sa Juan 16:32. Mga salita ito ni Jesus. "Sinasabi ko sa inyo, malapit nang dumating ang oras na mangangalat kayo, bawat isa sa sarili niyang bahay, at iiwan ninyo akong mag-isa. Pero hindi ako nag-iisa, dahil kasama ko ang Ama." Hindi nag-iisa si Jesus sa pinakamahirap na panahong iyon. Kasama niya si Jehovah. Kung iniisip mong nag-iisa ka lang sa pinto ng galit na may bahay,
nagkakamali ka. Kasama mo si Jehova. Mas marami kang kasama kaysa kung kasama mo sa harap ng bahay ang lahat ng kapatid sa kongregasyon mo. Bakit ibinigay sa atin ni Jesus ang mahalagang impormasyong ito? Tingnan natin ang susunod na talata. Ipinaliliwanag ni Jesus ang dahilan. Juan 16:33. Sinabi ko sa inyo ang mga ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa pamamagitan ko. Daranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan. Pero lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko ang sanlibutan. Nagpapasalamat tayo na sinabi ni Jesus ang gagawin kapag natatakot o nag-aalala habang nangangaral. Magtiwala tayo kay Jehova dahil tiyak na tutulungan niya tayo para magkaroon tayo ng kapayapaan. Sinabi niya na makakaranas tayo ng kapighatian, pero kung tutularan natin siya, magkakaroon tayo ng lakas ng loob na harapin ang kapighatian. Bakit? Sinabi ni Jesus sa talata 32 na dahil kasama niya ang Ama. Naaalala ba ninyo ang sinabi ni Jehova kay Jeremias na inilagay ko ang mga salita ko sa bibig mo? Magagawa rin ba yan sa atin ni Jehova kapag inuusig tayo ng mga di sumasampalataya? Oo, ang sagot ng Kristiyanong Griyegong kasulatan. Pakisuyong sundan ako sa pagbasa ko ng aklat ng Marcos, Kabanata 13. Pansinin na ang inilalarawan dito ni Jesus ay ang ministeryo, ang pangangaral ng mabuting balita. Baka maganda ang paglilingkod mo nung umaga, pero may dinalaw ka pang isang bahay. Galit ang may bahay at tumawag pa ng pulis. Anong dapat mong gawin? Ano ang sasabihin mo pagdating ng mga pulis? Hindi mo kailangang mag-alala ng husto. Bakit? Kasi gaya ni Jeremias, ilalagay ni Jehova ang kanyang mga salita sa bibig mo. Sabi ng Marcos 13:10-11. Gayon din, kailangan munang ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng bansa. At kapag inaresto nila kayo para litisin, huwag kayong mag-alala kung ano ang sasabihin ninyo. Kundi, ano man ang ibigay sa inyo sa oras na iyon ang sabihin ninyo. Dahil hindi kayo ang magsasalita, kundi ang banal na Espiritu. Ibig bang sabihin, gagawa ng himala si Jehova at ilalagay sa bibig mo ang mga salitang sasabihin mo? Hindi naman. Napansin mo ba ang sinabi sa talata 11 na ang banal na Espiritu ang magsasalita? Alam mong ang iyong pananampalataya ay nakasalig sa Biblia at alam mo kung bakit dapat mong ituro ang mensahe ng Biblia. Alam mo na ang lahat ng yan. Kaya paano tayo tutulungan ng banal na Espiritu kapag natatakot tayo sa pangangaral ng mabuting balita? Kasama mo si Jehova. Ginagamit niya ang kanyang banal na Espiritu para ipaalala sa iyo ang ilang mahahalagang katotohanan na baka nakalimutan mo. Baka magulat ka sa maaalala mo kapag tinanong ka ng mga pulis o ng mga mang-uusig. Sa ganyang sitwasyon, kasama mo si Jehova. Isipin mo rin na kasama mo si Jesus sa paggawa ng alagad. Tandaan natin ang nakapagpapatibay na sinabi niya sa Mateo 28:19 at 20. Sinasabi ni Jesus ang atas natin na mangaral, magturo at gumawa ng mga alagad. At paano niya winakasan ang aklat ng Biblia na Mateo? Basahin natin ang Mateo 28:19 at 20. Kaya humayo kayo at gumawa ng mga alagad mula sa mga tao ng lahat ng bansa na binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. At itinuturo sa kanila na tuparin ang lahat ng iniutos ko sa inyo. At makakasama ninyo ako sa lahat ng araw hanggang sa katapusan ng sistemang ito. Sinabi ni Jesus na kasama natin siya ngayon kapag gumagawa tayo ng mga alagad at nagtuturo ng katotohanan sa mga tao.
at tutulungan niya tayo sa mahalagang gawaing ito hanggang sa katapusan ng masamang sistemang ito ng mga bagay. Gaya ng inihula, sa katapusan ng sistemang ito, tayo ay pinag-uusig sa iba't ibang bahagi ng mundo. Gaya ng ipinapakita ng kasulatan, si Satanas at ang mga anghel niya ay nagliligaw sa buong mundo. Kamakailan, ang bayan ni Jehovah ay pinag-usig sa Russia. Pero mapapahinto ba ang tunay na pagsamba sa lugar na iyon dahil sa pag-uusig? Hindi. Bakit? Dahil kasama nila si Jehovah. Siya at si Jesus ay nangako, "Kasama mo ako." Hindi natuto ang Russia sa nangyari noon. Mangyayari sa kanila ang nangyari sa Nazi Germany sa ilalim ni Hitler. Akala ni Hitler mapapawi ng rehimen niya ang tunay na pagsamba at ang bayan ng Diyos sa mga dakong nasasakupan nila. Pero nagkamali sila. Totoo, pinatay nila ang mga 2,000 kapatid, pero nabigo ang kanilang maitim na balak. Bakit? Dahil ang Diyos ay sumasa atin, hindi sa kanila. God with us, yan ang nakasulat sa pambansang mga emblema at maging sa mga uniforme ng mga sundalo ng Prussia at ng mga taga-suporta ng imperyo ng Russia. Nasa sinturon din yan ng mga sundalong German nang magmarcha sila patungong Belgium noong taong 1914. Pero nagkamali sila. Ang soberanong Panginoong Jehovah ay sumasa atin, hindi sa kanila. Siya ay kasama nating lahat ngayon. Makakasama natin siya sa Armageddon. Makakasama natin siya pagkatapos ng Armageddon at maging sa pagtatapos ng 1,000 taong paghahari ni Kristo. Makakasama siya ng sangkatauhan sa pagtatapos ng 100,000 taon. Makakasama siya ng mga tao sa pagtatapos ng 100,000,000 taon at sa pagtatapos ng 100 million years times 100 million years. Si Jehovah ay makakasama ng sangkatauhan magpakailanman. At gayon din si Jesus. Pareho silang nangako sa atin, "Kasama mo ako." With you.